Purihin ng Diyos sa awit at musikang ninandog ng ating mga kapatid. Lumalay at isang kagalaman para tayo magkasama-sama sa ating pagsamba ang dating kasama natin sa distrito ng Banahaw District. Ang malita ko ay nanganganak na rin ang Oban Church ng Campanas. Hindi talaga dinisay ng Panginoon na ang Iglesia o Bayan ng Diyos ay maging saving agency for the souls. Kailangan tubunin. So, isang kagalakan kita-kita tayo natin dito. Bayan ng Diyos sa Kalabasa. Ang ating pag-aaral ngayong umaga ay may umagat na Christ method alone. Alone. Pero hindi alone yung mga tao. Tanging pamamarakan para ang gawain ng Diyos ay matapos, matipon ang mga precious jewels of His kingdom, and then finally, pare-pare ang sasabihan ng aming Diyos na hinintay at sa pagbabalit. Ako ay nahilingan ang bilang music elder in charge ng band na siyang bahagi ng ating pagsasalusaluhan na mensahe ngayong umaga. Marami kapasalamat sa Diyos sapagkat yung ganitong mga pagkakataon ay papakita na pare-pareho tayong ginagamit sa iba't ibang mga kaparaan para pag-ituran siya. Yung binasa ng ating ni Sir Volta, ang sabi doon na your thoughts are not my thoughts, your ways are not my ways, sabi ng Panginoon. So meron pala Christ method alone. Ano ba yung Christ method alone? Steps. Ito yung ginamit natin is ito ang pattern ng ating paraan ng mga kapatid kaibigan natin ay maakit sa Panginoon. Maakit sa Iwan. Ano number one step? Anong ginawa ni Jesus? Siya ay nakisalamuha. He mingled with people. Nakisalamuha siya. At siya nga ay kinagagalitan ng mga leaders ng panahon niya. Sapagkat siya ay nakikisalamuha sa mga publicans, sa mga tax collectors, to sinners. Pero Panginoon, such is the kingdom of God. Himingya ka, nakisalamuha siya sa mga tao. So tayo nakikisalamuha sa mga tao? O tayo din sama-sama? Iba-iba ang ating hanin ng gawain, iba-iba ang ating trabaho, iba-iba ang ating trabaho. Pero ang number one, tayo nakisalamuha sa mga tao. Whether it be born again or Iglesia Cristo, mga Roman Catholic Church, kung ano man ang pananampalataya, Muslims, Buddhists, mag-isalamuha tayo sa kanila. Number one. Number two, he sympathized with these people. Siya, nakisimpatiya siya. Nagdaman niya yung sitwasyon ng mga tao kanyang nakakasalamuha. Especially kagaya sa Kayos, meron siyang intense desire na makakilala ng lubos ng Diyos. Ikatlo, he empathized. Magkaiba yung sympathize na empathize. He empathized na nilalagay mo yung sarili sa kanilang sapatos. Alam mo ang kanilang pangangailangan. And then the third is, he showed compassion. Nagpakita siya ng kahabagan, puno-puno siya ng kahabagan. Kaya nga nung sinabi ito, mostly ng kanyang ministries was done in terms of healing ministries. Two-thirds ng kanyang ministry ay sa pagpapagaling. Kapag puno-puno siya kahabagan, lahat ng naman niya, mga sakit, mga iba't ibang mga infirmities, may inalihan ng demonyo, may namamatay, may namunuhan. Pinakita yung kanyang kahabagan. Kapag ito bunga ng kasalanan, yung mga nakaranas ng mga pagdalusa. And then, the last, hindi ko pala, gagagag ako.
He empathized, he sympathized, he showed compassion, but he did not compromise. Hindi na compromise ang truth. Kapag ang isang bagay sinimula mo ng tama, chances are you will end up right. Pero kapag isang gawain ng isang pamuhay sinimula mo ng mali, pipilitin mong itama sa magitan ng pagkukumahog sa pagpatay. Chances are you will end up with compromise. Ito nangyari ng panahon ng mga pagtapos ng apostolic church. Hindi kinaya ng pag-usap. So, ginawa sa Pinas, ginawa sa paraan na i-compromiso at doon and then. Maraming doon bumangon yung mga iba't ibang turo bumangon sa pure church hanggang sa ito. And then, the last is, sabi ng parang sasay, follow me. Sumunod kayo sa akin. Without reservation, sumunod itong mga tao sa akin. Marami sumunod. Mga tao, gusto pa nga siyang gawing hari. Na maglilibrate sa kanila from the Roman Empire. Pero sa last minute ng buhay ng Tiparasos, mostly din na nagtsata, gusto siyang tangalang hari. Sila din yung nagsabing, away with him, crucify him. Nakita na ang Diyos, pero hindi ito nagbuhay. So, gano'n ang atin. Gano'n ang ating gagawin. Ano po? So, we must mingle with people, sympathize with them. Kaya yung ating ACS, Adventist Community Service, ito ginagawa natin. Para we sympathize with them since this, kanilang mga sobrang namin. We empathize, ating nagdarama yung pangalaman, pero hindi tayo kailangan compromise yung truth. We must show compassion sa mga tao. And then, sasabihin natin, follow Christ, hindi follow me. Si Christ lang sabi ng follow me. Dahil pagka tayo sinundan ng tao, makasunod ng tao. Hindi nila nakita yung tulad ng lahat. Dito sa, mayroong mga tinignan ng mga text, dito sa ating libre na. Sabi dito, ang pamamaraan ng Diyos ay perfect. Sakdal. Walang problema. Ito ay matuwid. Ito ay totoo. At mas higit sa kaalaman ng tao. Kaya tinasin sa kanina. My ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. At sa kami dito ay unsearchable. Mahirap kung wala ang kapangyarihan ng Diyos. Pero meron din ditong admonition sa atin. Meron sa kawit na ang title niya, God's way is the best way. God's way is the best way. God's way is the right way. I'll trust Him always, for He knows the best. Yun ang atin. God's way is the best way. At dito sa ating tinanong sa concordance, yung mga pamaraan ng Diyos upang maging katono yung ating pamumuhay sa gusto ng Diyos. Sabi dito ay pinakailangan natin maunawaan at ipanalangin ang mga direksyon ito. Maunawaan at ipanalangin. Ikalawa, pinakailangan natin na lakaran ang mga bagay kung nakalagay sa Deuteronomy 8. Kung kaya natutulog, nahihiga, lalakaran natin. Yung nakalagay sa Revelation 1:3, mapalaan ng bumabasa, nakikinig at tumutupad. Yung nakikinig dito ay hindi basta napapakinggan. Iba yung I can hear you and I'm listening to you. Maring napapakinggan na rin tayo pero hindi tayo pinakikinggan. Hindi nababasa ng tao. Dahil hindi natin sinakasa buhay ang mga bagay ito. Next, kinakailangan natin na maalala at ipanawa sa mga tao at ituro din sa kanila kung paano ang daan para sa ating Panginoon. At magalak tayo sa mga kontrato. Kung tayo ay mga malulukutin, hindi natin nilalakad ang lakad ng Panginoon. Narito ang attitude ng Panginoon sa mga taong lumalakad. Gusto lumakad sa kalooban ng Diyos.
Siya ay nagagalak, pinangungunahan tayo ng Diyos, Kanya tayo tinuturuan, ipinakikilala niya, ginawang dalisay at pinagpapala. Mga text ko yan, hindi ko lang isa-isa. Kailangan natin ng quality living. Meron akong colleague dito sa Makuba. Sila yung mga metigit. Alam nila yung sabihin ng to be precise and accurate. Steroids. Hindi ko documented. Ang kanyang anak. Ang kanyang anak nasa UP na siya na medical doctor science. Alam nila sabihin ng to be precise and accurate. Yung precise, ibig sabihin ay dapat yung buhay natin, o pagdating sa quality control sa isang laboratory, kailangan yung resulta ay consistent, hindi malayo, tapos yung baba, at precise, at rapid, nare-reproduce na ulit mo yung resulta para binding yung result. At hindi sapat yun, hindi dapat maging precise, dapat accurate. Yung accurate is dapat naandun ka sa true value. True value. Tunay na layunin para tayo ay lumagot. Pwede ka maging precise but accurate. Pero pwede ka maging accurate kamisa pero hindi precise. Inconsistent. So ang buhay ng Kristiyano kinakailangan accurate and precise. Nagpapatuloy at nananatiling nasa high standard. Meron na yung ito ngayon ang trend na sa libutan. Yung tinatawag na artificial intelligence. Kaya may pamilya dito. Ito yung part na ng ating buhay ngayon. Yung artificial intelligence. Hindi lamang sa business, ito ginagamit. Sapagat ang tao napapagod. Ang tao ay hindi pwede magtrabaho 24/7. Pero itong artificial intelligence, pwede nila itong gamitin na walang pagod, gamitin sa kanilang business, gamitin sa lahat-lahat. Yung data ay nasa computer system na yun. Yung mga robots ay kanilang pwedeng gawing kagaya ng ginagawa ng tao. Nakakita pa kayo sa sasakyan, nag-travel mula sa Amerika, pero coast to coast, from East Coast to West Coast, 3 days na nagka-travel, minsan hindi hinawakan ng driver yung wheel, yung sasakyan. Siya mismo nag-guide sa kanyang hopes, medyo lumalapit ka sa kasunod mo. So yung mismo computer na sasakyan na siya sabi ko, kailangan pa ito. O medyo kailangan ka kumaliwa, kailangan na mag-signal ka. Naalala ko tuloy mga kapatid, yung aking bayaw. Ipinagbabaya niya sa akin, Kuya, may ginagawa ba sa sasakyan? Hindi pwedeng maglilipat ka ng lane na hindi ka magsisignal, hindi ka makakalipat. Hindi ito protect. So, ibinrogram yun sa mga ganon para ang iyong buhay ay sumunod ka sa batas at ang iyong buhay mag-preserve. Artificial intelligence. Yung gumagawa ng robot, Brother Saul knows this, artificial intelligence, na ito ay ginawa ng tao. Itong mga robots itong mga programs sa mga computer, para ma-maximize yung kakayanan, yung capabilities, at ito ngayon ang napakabilis at transition ng paglago ng ekonomiya ng buong. Pero kung ating isipin, itong artificial intelligence, ito ay ginawa lang ng tao. Sila nag-program ito. Tinatay ko, sabihin ko. Ano pa ang tao? What is meant that are mindful of Him? Siya ang gumawa. Di mas magaling siya sa artificial intelligence. Maring hindi niya kaya physically yung ginawa ng computer. Mabilis. Split of a second. Ito ay ginawa lang ng tao. At kung dating palalamin pa ang sobrang lalo nito, mas higit na mga pangyarihan yung great designer yung ating Diyos. Siya ang gumawa ng tao
na ganyan siya nag-program ng artificial intelligence kasi artificial intelligence ito yung gusto niya gayahin yung ginagawa ng tao. Pero pinuprogram niya, nakakarabagan ng robot lalo sa Japan, na siya ang gagawin ng pagkain sa pasyente, siya nakikipag-usap, pakalaw mo, meron siyang damdamin, pero pinrogram lang. Ayun pa yung ginawa ng Diyos. Higit doon sa mga objects nito, ginawa pa niya ang tao, so karunungan ng Diyos ang nagigitaan para mabot ang tao. Ito ay panukala ng Diyos para galing gawa ng madaling matapos. Sino sa inyo ang homesick na sa langit? Sino sa taas na naman ang homesick na? Ang langit ay walang kwenta kundi dahil sa ating Pag-Diyos. Lahat na makarating doon sa lalaparang ko dito, yung siyudad na yung punong tao na bubunga ng 12 prutas in a year, kung bali wala yun, kung hindi natin makakita ang ating Diyos. At imposible makita mo ang Diyos kung ating sinulat mo nila sa atin. So lahat tayo may God. Lahat tayo may God. Sabi ng Diyos, mayo kayo. Kaya nga sabi ng aking kayo, go na sa kanya, I will go. Go! 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 Ang baka niya sa atin ay go. Because of the wind, tas God, wala na. Go and God. Ang sabi, tayo, mayo. At kung bawat sa atin ay merong tungkulin na ating unang pupuntahan ay ang ating nasa vicinity natin. Humayo kayo sa Jerusalem, sa Huda, Samaria, and then the uttermost part of the world. Hindi mo na kayong sabihin. To tell you a story. At the age of 59, ang aking may bahay ay nanganak ng isang babae. At the age of 59. Hopefully, mga kasunod pa. 59, ha? Ito ay istorya ng aking anak na Palestina dito sa Pauban. Bumbero kasi yun eh. Pastor pero ng bumbero. Pero ang buhay niya ay parang bumbero eh. Ang sabi niya siya mag-aasawa na. Yung aking narito ato yung si. Ay, sige nag-propose na marriage, hindi naman naman, bumangan ba, nababasa sa Facebook, pero kami lang naman, yung kami nakikita naman. Nag-propose ng marriage, so, magpapakasal na sila. Sabi, sige, may magiging amabat inana na. Hindi, nag-propose ng marriage, nag-schedule, sabi kaya na kasal. Ay sabi ng petsa, yung Sabado at saka sa Catholic Church, parang yung binuhusan ng may ang iyong tatay ay elder, ang iyong nanay ay family life director. Nalabag. Parang yung binuhusan. Sabi mo, ay hindi kami akin kasi hindi mo sumusunod. Ano si Samson yan? Madaling akin. Parang ay di, sana na yun. Di, kayo na ako kasal kung gagawin mo Sabado at saka sa Catholic Church. Ay di, siguro napag-isip-isip din. Kami mamalikan na gano'n pa rin ang stand. Kakasalin ng paro. Sabi kaya the best niya kasi ang church ay kakasal supposed to be na pareho. Ang malak lang, dahil matagal para manika, nakikala ng study at kung siya bigyan niya kakasal sa church natin. At talagang ito pala ay magmamadrasa ay naging mother. Hindi pa pinili magiging mother. Hindi pa lang buti sa mother. Magiging mother. Yung anak ko naman ay pastor, ay magiging mother di pamilya. Mas. Ay di, dumating ang panahon, sabi ng mga sa mga manigan, hindi ko tapos ang aking usap. Ang aking gusto, bagaman ng respeto ko ang independence, ay kay kasahin si Jones. Kasi yung pinakaroon yun, hindi ka. So, lumipas sa panahon, nabalitaan namin na ang kasala hindi na Sabado. Tapos sabi ng anak ko ay siya daw ay susuko na dahil hindi niya makaya na
Sabi, basta siya ay hindi magpapabinyag, ang nanangos ko naman, itong anak ng medyo kahit sa ultimate roller ko sa tayo. Nanindigan, siya daw ay hindi magpapabinyag, hindi siya magpapabinyag, isama ng Eucharist. At kung hindi ko kaya, hindi ka mo sabi, hindi ganyan. Ano ang magiging image ng mga anak ng Diyos kung sinabi mong ayaw ko na? Ay di prejudice. Hindi mo mahikayat ang tao ito. Hindi mahikayat kay Kristo. Yun ang ating pamamaraan, marahil. Hindi mahikayat. Basta. Sa lobby ko lang, basta makasalang ito sa Diyos. Okay na. So, naman ang panahon na schedule, sabi ang sila yung kakasalan ng Huwes. At ninong nga dito si Brother Ross. Yung kanyang hype dati. Brother Ross at meron ninong na dalawang judge. Isang judge ng Tatarawan, saka isang judge ng San Francisco. Dalawang ninong ng judge. Kinasali sa Australia, nagkasali yung judge din. So, it's a civil wedding. At sa hapon, ay kasal ng isa sa Catholic. Pero hindi kasal niya, kasal ka isa, kasal niya. So pagka permanent judge, dinala nila pero sa dinagkaroon ng wedding sa church, kasal lang ng judge. So payag na ako. Bigay kong dito ako kaya, ano kong tayo? Kasi mapapagdidis sa tao. Paano sila mahikaya? Paano sila mahikaya kung tayo magiging prejudice sa kanila? So, dumating kami ng wedding ng hapon, night morning, nakasal sa judge, at ng hapon, pagkita namin sa simbahan sa kasal. Aba, ako'y nagulat. 15 pare yung natin sa pulpito. 15 pare, anak doon. Tapos, meron dalawang obispo. Isang obispo ng bishop ng Marinduque, at saka isang bishop ng Lucena. Lucena guys, so nabit ito. Sabi, parang combination ito na pare ah. Tapos isang lip ko pa, nandun yung sponsor, may isang lip sila pare. Siguro tinitingnan nila kami kung ano ang magiging reaction namin. Kami natapos yung kasal, so hindi kasal, ito dahil ay kasal na ng judge. Kasal na naman. Mahari proclamation, para lang ma-open sila, pagpipilitan mo hindi mag-work. Mahihirap tayo makikin sila pagdating ng panahon. So, dala namin yung marriage contract, dahil sa Dixit Band, dala doon. At pinagtuwan naman sa bishop, sabi niya okay ka kasal ito ang ating ay lumiko. Kasi di na rin lumiko. Tapos yung mga away, mga nila, iba't iba kulay so, ganun talaga ang mixed marriage. Ay, okay lang. Maganda yung kanyang hobby, naging neutral. Siguro, kita niya, kaharap niya yung dalawang judge. Alam nila, patang na ito dyan. So, napagdasa sa mga kasasabi. Kapag bishop, salamat sa inyong hobby at sa lahat. Hindi ko lang sinabi, salamat kami yung dinala. Ang gusto lang, someday, mabigat ang aming responsibility sa na aking lugar. Siya ay supposed to be mga madre. Ay madre ito magiging madre ng pamilya. Sana magkapulagan ito. Hindi ko alam. Na-amaze ako pagdating doon. Ganun pala kalalim ang kanyang pagtaking hariboy. Ganun kalalim. Talagang bakit nakasala ng 17 pare na first time ang nakita. Pero tingin ko yung mga pare na nakatingin sa amin. Tinagmamas na kami ito bakit na it may be an eye-opener for them. Hindi sila ang pare. Maaaring yung eye-opener sa kanila na ginala. Kami naman din ako naman din naging prejudice sa kanila. Maraming kaibigan pare, may classmate na pare. Ano problema? Kasi actually wala tayong tatamik. Bagaman tayo magtatagay ng katotohanan, pero ito huwag maging hadlang o maging prejudice sila sa ating pananampalataya. At pinasalamatan ko Diyos ngayon. Salamat. Bagaman nagkakaroon naman ay malaking challenge ito para sa amin na somehow maaari na pagdating ng panahon ito mga pari ito
ay kagaya ng nangyari kay Martin Luther. Siya isang pari, educator, nung bago nabasa niya ang Biblia, naggawa siya ng 95 thesis, tinapon niya doon sa pintuan ng Wittenberg sa Germany. At ito nag-instigate ng Reformation. Yung Reformation, maraming nanindigan doon ng mga tangsulin ng Kristo, pero isang pari doon sa ministeryo ang naging dala para itong Reformation ng panahon ng Dark Ages ang magkaroon. Dinahan siya ng Diyos. Kasi sabi kay Panginoon, kung ito'y maging paraan para itong mga narito mga pari, mga, hindi lang pati pamilya niya. Ang pamilya niya. Magandang rapor. At nung kami palis na sa pamilya, maraming salamat po sa inyo. Ang aming anak ay hindi perfecto. Ang aming anak ay magaman din ni Pastor Atinagos, sarang din nga, ay tulungan na lang po natin sa kasama. So, they are very grateful sa mga pangyayari. At sa dumating ang panahon na ang aking inaaman, lahat ng aming anak, mga logam at magiging ako, walang mawawagit na natin ang Panginoon. Yan ang aking wish, only wish. Yan ang aking nais hinihiling sa Panginoon. Maging instrument ka man, hindi ko lang kung gano'ng katagal, kung may hindi nainip, ang mahalaga ay makita, let them see Christ in us. Yun ang pinakamaganda. Makita na pamilya nito, yung kanyang mga galing sa mga sinagtatrawa sa mga Carmel, sa hospital din ng mga pari. At dumating nga yung administrator ng mga Carmel ng panahon ng sa resepsyon na dahil ba hindi labing siya kapari na natin. Kaya naman. Panginoon, namitin mo nga po, bago-bago ka na medyo hindi gano'n. Pero naging firm siya, yung pinagala ko, na hindi siya magpapakonvert, hindi siya hindi upirumi niya, mawala ang lumain sa bago niya. Abay, nakita naman pala niya na ang Adventista pala, nagpapaalam sa magulang, bago ligawan, doon na-impress ko yung bahay. Maaaring yun ang turn point, keep up, na maaaring may kaya. Hindi, gano'n. Somehow, ang bawat sa atin ay meron kanya-kanyang struggle. Meron tayo kanya-kanyang pamilya na gusto ilapit sa Diyos. Pero ang para-unang hakbang ay ilapit natin ang ating sarili sa Diyos. Hindi ko sinasabi ng mga Adventista ay perfect. Hindi ko sinasabi kinakailangan natin baguhin. We cannot change. Ang gaya ng lupa ko, hindi niya kaya baguhin. Bakit? Maliban na ang Diyos ang gumawa sa atin. Marami tayo. Kaya sabi, lumayo kayo sa Judea, sa Samaria, sa Jerusalem muna. Sabi, within your family, yan po na natin. Maaaring kayo gagamali. In dealing with them. Pero ang biyaya ng Diyos ay kaya niyang baguhin yung kulay ng ating karakter na hindi natin sumusuko sa Diyos. Kaya, my ways are not your ways, sabi ng Panginoon. My plans are not your plans. Ang ating plano yung ating buong sambahayan na may kaya, pero ang ating mga maraan na hindi naman kahit-kaya. Maaaring, sa iba't ibang paraan, tayo mismo yung ating buhay, gusto natin maglingkod sa Diyos, pero pinaglilingkod naman natin ang ibang Diyos sa iba't ibang pamamaraan. Yung ating buhay, ang lifestyle, kinakailangan araw-araw ay madalisay sa biyaya ng ating Diyos. Then, and only then, makagagawa ang Diyos. Susuko natin ito. Sa labanan, ang sumusuko ay hindi nagkawagi. Pero sa labanan ng great controversy between God and Satan, pag tayo sumuko, Panginoon, hindi ko na kaya, gumawa ka na. Saka pa lang makagawa ang Diyos. Saka pa lang makagawa. We might be active in the church activities, pero gusto natin, gusto ng Diyos. Now, we must do better than that. First things first. Sabi para sa ako, ang daan, ang buhay at ang katotohanan.
Walang mawawala sa inyo. God will supply all your needs according to His riches. Pagkakulot nila. Tayo ay namumuhay sa libang ito, puno-puno. Sino ba ang ginagawa ng Satanas? Wala nang mag-iba kundi yung kanya. Dear Church ng ating Diyos. Sino ba nagsusupply? Ang Diyos. Sino nagbibigay ng kapangyarihan para tayo magkapat? Ang Diyos. Sino babalik? Ang Diyos pa rin. Sino nagbigay naman? Ang Diyos pa rin. Wala tayong pagmamalaki. Even our belongs, even our lahat, kahit yung ating mga talents, hindi talents, spiritual gift ang kinakailangan ng Diyos upang paglikuran niya sa ating buhay. Tayo may ginagawang mga corporate o gawain ng iglesia. Makalimutan ito sa pagkatong mga ugat na meron mga anak-anak na at mga anak tapos ito maging bayan, ito maging central church. Napakagandang senaryo. Mga anak, pumayag ka na naman sa ating opisina, yung ating mga colleagues, isama natin sa ating mga pananalangin. Makita sa atin, let them see Christ in us. People struggle on alone in the darkness of this world. Some were imprisoned by their greed. Some have given up their hope. People struggle all along in the darkness of this world. Jesus is so dear to me. Ang Diyos sa mahal na tayo. Ibibigay niya lahat at marapatan tayo ng mamuhay na samayon sa kalaban ng ating Diyos. At yung mga individual natin na effort to win souls for the Lord, ito ay mag-reflect ng isang pangmaraming gawain na kasama ng ating Panginoon Jesus. Sa panahon ngayon, ako yung tatanong ko rin. Hindi na habang kasi at mga lesson na habang nahabaan kayo. Sinamahan ko lang nila ito sapagkat ako mismo meron akong burden sa aking family. Uunahin ko na yung family. Uunahin ko. At kung yung dahilan para sa may kaya, maaaring siya lang nagamitin ng Diyos para sa mga pari. Gusto na kasama niya sa mga kanya. O sa kanyang pamilya na mga haripoy. Parang haripoy yas ng haripoy. Pero sabi mo niya, hindi na Tito ang tao sa akin, Daddy ka. Daddy, o ati pong rotate sa Carol. Ako nagpasalamat. Love begets love. Ang pag-ibig ay magbubunga ng pag-ibig. Dati mo ang katangian ng mga Kristiyano sa panahon, mga nagigay sa panahon. Ang napawag Kristiyano, nalabing Kristiyano. Ano ba nauna? Loving or love? Ha? Ano yung nauna natin isa? Kaya ka na maging loving o kailangan natin maging love? Romans 5:8, Christ, God, commended His love toward us, in yet while we were sinners, Christ died for us. Alin na? God commended His love. So, una-una natin na mahalin ang mga tao walang strings attached. Without reservation. Hindi tayo hindi na kapalit. Bakit tayo loving? Sapagkat yun ang nasa sa langit. Uminilibig tayo, tayo kasalanan pa. Bagaman ang response ng ibang tao kay Kristo kung sino tayo minahal ay hindi siya minahal, pero pinakailangan tayo mag-minahal. And then, all those things will follow one after another. Nagiging lagot tayo. Kaya lagi natin. Pag walang meeting, laughing. Mahal tayo ng Diyos at magbubunga ito ng pagmamahal natin sa Kanya. It's not too late. Hindi pa huli. Pari pagmamahal natin ating pagmamahal sa lahat ng tao. Lalo na sa ating pamilya. Hindi pa huli. Meron tayong vision. Matutuwa ka ba pagka ikaw naligtas tapos yung anak mo ay lalo nagngangalit ang kailang ipin na nagdurusa
Bagaman, pagdating pa rin, papalimot ka ng Diyos. God shall wipe away those tears. Pero matutuwa ka ba sa panahon ng ano? So, hindi. Marami tayong dapat gawin. Kaya lang, ang pamamaraan, Christ method alone. Ulitin ko. Christ method alone. Maraming namamatay sa awit ng my way. My way. Ako bahala ka. Marami na napapahamak. Pero kapag ka ginawa ng Diyos, ginamit natin ang pamamaraan ng Diyos. Many precious souls will be turned in the Word of God. They are waiting to be transferred. Magkakaroon ng isang pananampalataya, isang bautismo, isang shepherd, pastor. Si Jesus ang ating pastor. Pastor siya ng lahat ng tao. Pastor siya ng ating kaibigan. Pastor siya ng mga Muslims. Pastor siya ng Buddhist. No Roman Catholics. Not born again. Iglesia ni Christus. Hindi lang siya pastor siguro. Church of Satan. Pero siya ay pastor ng lahat ng tao. Hindi natin alam kung hanggang kahihingan tayo ng Diyos na buhay. Hindi natin hawak na ating buhay. Paghihiyahin natin ang Diyos sa magitan ng pag-ibig sa Kanya. Pag-ibig sa Kanyang gawain. Pag-ibig sa lahat ng tao. Then, and only then, kasi natin Panginoon, ipinagsusulit ko ng Panginoon. Ito ang aking intense design. Personal. Meron akong sariling weakness na pinaglalaban. Pero the grace of God is sufficient para sa ating weaknesses. And He can convert ito into strength. Kung tayo nagkukulang, ito provide niya. Kung tayo nangihina, He is our strength. Kung wala tayong lakas ng loob, siya ang bigyan ng lakas ng loob. Kung tayo nagkukulang sa pananampalataya, He will supply. Sukulang natin sa ating Diyos. Ako na paniniwala, lahat tayo nakakaranas ng iba't-ibang sa ating pagsubok sa buhay. Pero ang Diyos, alam niya ang ating nararamdaman. Full of compassion. Alam niya ang ating dinaranas. Alam niya ang ating mithiin. At alam niya ang intent or intention ng ating mga puso. Isuko natin ito sa Diyos. And He will bless. He will bless each and every one of us kung ito ang magiging paraan ng ating pamumuhay. God's method. Ang ultimate na sasabihin natin, follow Him. Si Satanas gusto niya siya susugin. Kaya nakakit niya yung two-third of angels, o one-third na yung mga angels sa langit. Gusto na siya susunod, I will be like the Most High. Gusto ko maging kagaya ng mataas-taasan niya lang. Pero ang naman talaga yung gusto niya doon, gusto ko maging kagaya ni Kristo na siyang sinasamba. Yun ang translation, I will be like the Most High. Gusto niya maging kagaya ni Kristo, He incarnated Christ sa langit, pagkas ng great victory, o simulan ng great victory sa langit, gusto niya siya sasamba. Pero gusto naman natin na maging kagaya ng Diyos yung ating sarili in character. And that is love. Ang Diyos ay pagmahal. Ang Diyos ay hindi nagkukulang at hindi nagpapakasalan. Napalagi tayo ng Panginoon sa bagay ito. Let us worship Him. We enter this church to worship Him, and we will depart from this place to serve our families, our neighbors, our colleagues, at lahat. Napalagi tayo ng Panginoon. Happy Sabbath.